Ang Russia ba ay lamig, balalaika at balat sa nyebe? Oo, ganoon sila magbiro. Mahilig ang mga Ruso sa tsaa at tinapay, hindi sa vodka tuwing almusal gaya ng akala ng marami. Ngunit hindi lang iyan. Halimbawa, marahil hindi mo alam na ang Russian banya ay hindi lang paliligo. Ito ay matinding ritual. May init na halos 100 grado. May paampes ng wales sa likod. Sama-sama rin ang malamig na pool o bante ng nyebe tapos balik sa sauna. Ang gayong kaibahan ay parang reboot sa sistema ng nerbiyos. Ang mga tao ay lumalabas na mapula at masaya. Sinasabi ng mga matatanda na ito'y pampatalsik ng pagod at sakit. Para sa mga baguhan parang isang kusang loob na atraksyon ng sakit ito. Ngunit pagkatapos ng 1 minuto, may euphoria at gustong umulit. Ang banya ay isa ring social club. May mga usapan, tsaa na may jam at pakikipagkasundo pagkatapos ng away. Mayroon ding mga life hack. Ang wales ay nilulubog sa mainit na tubig. Nilalagyan ng herbal infusions ang mga bato. Binubuksan saglit ang pinto para hindi mawala ang singaw. Ang pangunahing sikreto ay huwag magpakabayani. Makinig sa katawan at palitan ng init at lamig. Oo, ang pinakamasarap na tubig ay ang iniinom mo pagkatapos ng 3 salang sa banya. Kapag ang buong katawan mo ay nagpapasalamat sa bagyo ng mga kaibahan. Kung pag-uusapan ng Russia, kailangang banggitin ang armas. Halimbawa, sa USSR, ginawa ang perimeter. Ito ay automatikong nuclear retaliation system. Kilala ito bilang dead hand. Kung masira ang komunikasyon at may malaking atake, mag-uutos ang sistema. Maglulunsad ito ng missiles bilang ganti. Ang layunin ay simple, iwasan ang sitwasyon na walang desisyon ang bansa. Hindi ito makapagpasya kung nawala ng pinuno. Hanggang ngayon, may tanong pa rin dito. Gumagana pa ba ito? Ano ang loika ng paglulunsad? Sino ang may access dito? Nakakatakot ang katotohanan, mamamatay ang tao pero tuloy ang gyera ng makina. Lubos itong ikinagulat ng mga dayuhan. Nakagawa nga ang tao ng automatikong apokalipsis. Sa isang sakahan sa Moscow, pinasuot ng VR glasses ang mga baka. May tanawin ito ng parang sa tag-init. Layo nitong mas bumaba ang stress nila at dumami ang gatas. Kumalat sa mundo ang larawan ng baka na nakasuot ng headset. Akala ng marami ay biro lang ito. Ngunit kinumpirma ng autoridad at zoo technicians ang proyekto. Sa ilalim ng virtual na kalangitan, mas kalmado ang mga baka. Mas magana silang kumain. Tumaas din ang kanilang gatas. Hindi man ito revolusyon, ngunit may epekto. Parang Matrix, ito para sa mga baka. Seryosong pinag-usapan ng eksperimento. Inisip ang etika, ekonomiya at kapakanan ng hayop. Ang ideya ay simple. Kung mas maliwanag at mainit ang paligid, ang katawan ay nagre-react tulad ng tag-init. Mas kaunting stress, mas maraming produksyon. Naging meme ang ideya. Simbolo rin ito ng matapang na pagsubok. Sa mga probinsya, sinusubok din ang teknolohiya. Akala mo science fiction lang noon. Ilang kilometro lang ang agwat sa tubig ng 2 isla sa Bering Strait. Ito ang Russian Big Diomede at American Little Diomede. May isang buong araw na pagkakaiba sa oras nila. Dito dumadaan ang International Dateline. Kaya bukas na sa isla ng Russia habang kahapon pa sa isla ng Amerika. Tuwing taglamig, sa gitna ng hamog, makikita mo ang ibang araw sa kabilang yelo. Sa tag-init naman, parang nakatingin ka sa time machine. Umaabot sa 21 oras ang pagkakaiba. Ito ay bihirang pagkakataon na makita ang hinaharap at nakaraan ng sabay. Nakakalungkot lang na sarado ang hangganan at delikado ang yelo. Kaya hindi ka makakaliwata sa bukas mula rito. Ang geographical na kabalintunaan ay nagpapakita kung gaano casual ang mga linya sa mapa. Nagpapakita rin ito kung paano kakaiba ang takbo ng oras sa dulo ng mundo. Noong dekada 90-20, sinubukan ng biologong Sobyet na si Ilya Ivanov na patunayan ang pagiging malapit ng tao at primata. Naghanap siya ng paraan upang makakuha ng kanilang hybrid. Pinagbubuntis niya ang chimpanzee gamit ang semilya ng tao sa Africa. Plano rin niyang artipisyal na lagyan ng semilya ng orangutan ng isang babae. Nabigo ang mga eksperimento at nakakatakot ito ngayon at hindi etikal. Ngunit noon, itinuturing itong pangunguna sa biyolohiya at paraan upang masuri ang teorya ng ebolusyon. Nahinto ang proyekto. Inaresto ang siyentista at lumabas lang ang mga dokumento pagkaraan ng dekada. Ang kwento ay parang anti-utopia, ngunit ito ay totoong pangyayari. Ang bansang unang lumipad sa kalawakan ay sabay ring sumubok na muling tukuyin ang hangganan ng species. Pinag-uusapan pa rin ito sa mga leksyon sa biyolohiya. Dapat bang lampasan ng linya para sa agham kung simula na ito ng eksperimento sa tao? Ang daan ng mga buto sa kalima ay malupit na kalsada. Itinayo ito ng mga bilanggong kampo sa lamig at gutom. Libo-libong tao ang namatay. Sinasabing ang mga labi ay nailibing sa permafrost sa ilalim mismo ng kalsada. Ngayon, dumadaan dito ang mga truck at adventurous na biyahero. Makikita pa rin ang sirang barracks, tore at sementeryo. Kasaysayan ito ng Stalinistang pang-aapi.
Isang malaking proyekto, malalayong baryo, at kapalit ay buhay. Para sa marami, ruta ito ng alaala. Bawat kilometro ay paalala, ang infrastruktura ay maaaring pagmamalaki at trauma. May snow na daanan, yelong ilog, at mapanlinlang na putik. Isipin, sa ilalim ng gulong ay hindi lang lupa kundi sakit. May mga asong kalye sa Moscow Metro. Natuto silang gumamit ng sistema parang tao. Sa araw, pumupunta sila sa sentro. Mas maraming pagkain at tao doon. Gabi, umuwi sila sa mga residential area. Ang ilang aso ay gumagabay sa mga anunsyo. Amoy din ang kanilang gabay. Payapa silang sumasakay. Naghihintay sila ng kanilang hinto. Saka sila bumaba. Pinapakain sila ng mga pasahero. Isang asong namatay, si Malchik, ay may bantayog. Bihira ang urban symbiosis na ito. Nagkasundo ang syudad at ligaw na buhay. May mga balbon na, stowaway, sa metro. Ligtas ang mga ruta ng aso. Para sa turista, ito ay mahika. Nasa tunnel ka. Sa harap mo, may pulang aso. Nakapikit ito. Titingin sa pinto. Lalabas kung saan niya gusto. Noong Oktubre taong 1973, nagpaputok ang mga tangke sa sariling parlamento sa Moscow. Ang sagupaan ni Presidente Yeltsin at Supreme Soviet ay naging armadong krisis. Ang T-80 na tangke ay nagpaputok sa White House. Sinalakay ang gusali. Nagkaroon ng mga labanan sa kalye. Daan-daang tao ang namatay. Sinalakay ang tore ng TV. Hinarang ng baluti ang sentro. Nag-aapoy ang harapan sa live TV. Hindi ito maisip ng mga nakasaksi. Kabisera ng Europa, ngunit usok, sundalo at tangke ang nasa screen. Nagresulta ito sa bagong ayos ng kapangyarihan at iba pang konstitusyon. Ngunit nanatili ang sama ng loob. Ipinakita ng Estado na handa itong gamitin ng puwersa sa krisis politikal. Ang pangyayaring ito ay naghahati pa rin sa mga tao. Nagpapaalala rin ito kung gaano kabilis tayo madulas sa karahasan. Sa Novosibirsk, kalahating siglo nang may natatanging eksperimento sa pagpapaamo ng mga lobo. Pinipili ng mga siyentista ang pinakamababait na lobo sa bawat henerasyon at pinag-aanak sila. Kaya ang mga lobo ay nagsimulang kumuwag ng buntot. Naghanap sila ng pakikipag-ugnayan sa tao. Nagbago rin ang kulay at hugis ng kanilang tainga. Ito ay parang pinabilis na ebolusyon. Ang pagiging aso mula sa lobo ay tumagal ng libu-libong taon. Dito, ang unang pambahay na katangian ay lumabas sa loob lamang ng dekada. Kilala ngayon ang farm sa buong mundo. Ang maamong silver fox ay ibinebenta bilang kakaibang alagang hayop. Ipinapakita ng proyekto kung gaano kabilis magbago ang isang species sa piniling pagpaparami. Ang syndrome ng pagpapaamo ay nagbabago pati mukha at ugali. Ito ay bihira kung saan halos makikita ang ebolusyon. Mula sa maingat na hayop, naging mapagkakatiwala ang kaibigan nito na lumaki sa tabi ng tao. Sa Hermitage, may opisyal na empleyado ang mga pusa ng museo. Nagsimula ito noong ika-18 siglo. Ipinatira ng Imperatress ang mga pusa sa silong. Ginawa ito para labanan ng mga daga. Ngayon, bawat pusa ay may pasaporte, katuwang at medikal na pag-aalaga. Mayroon din silang sariling profesional na holiday. Hindi sila nagpo-post sa mga gintong bulwagan. Pero mas mahusay silang magbantay ng exhibit kaysa alarm. Naging paborito din sila sa souvenir at ulat. Ang detalyeng ito ng museo ay laging nakamamangha sa mga bisita. At kung makikinig ka sa tahimik na bulwagan, maliban sa tunog ng restorator, may maririnig kang malambot na hakbang. Ito ay bahagi ng mahika ng museo ng Petersburg. Ito ang 10 katotohanan tungkol sa Russia. Kung may natutunan ka, mag-like at mag-subscribe. Huwag mong palampasin ang susunod na episode tungkol sa isa pang kawili-wiling bansa. Paalam!